Narito po ang ating mga napag-alaman mga kababayan tungkol dito sa di umano'y warrant of arrest ni PRRD. Ayon dito kay Roque mga kababayan na as of today, right now, wala po raw beripikado o kumpirmadong warrant of arrest ni PRRD sa ICC. Taliwas ito mga kababayan sa sinabi ng PCO Secretary ni Ngagba na mayroon daw siyang narinig mga kababayan na haka-haka. O haka-haka, pumatol na sila mga kababayan. Ang PCO Secretary mismo na si Jay Ruiz, nagalit daw sa fake news tapos pumatol sa haka-haka. Ang nakikitang anggulo nitong si Roque mga kababayan na posibleng sinasabing warrant of arrest ni Duterte ay yung tungkol sa kaso na isinampa ni Torre o inciting to sedition mga kababayan. Gayon pa man, highly irregular daw ito mga kababayan na maglabas ng warrant of arrest gayong hindi pa yun natatalakay mga kababayan kung mayroon probable cause. Kaya sa tingin natin mga kababayan, ang isa pang anggulo dito sa chismax mga kababayan tungkol sa warrant of arrest ay dating Pangulong Duterte ay baka tinatakot lang siya ni Bangag. Napagtripan lang ni Ngagba mga kababayan. Alam naman natin yan. Tripping. Dahil nandun sa labas si Duterte, takutin natin ito. Dahil parang kinuntsaba ang PCO Secretary mga kababayan Akalain nyo? Ang sabi, narinig namin, may narinig kami. Pero hindi pa sigurado, pero may narinig kami. Isa lang ang ibig sabihin yan kung hindi yan totoo mga kababayan. Isa na tripping ng Bangag iyan. Panoorin niya po ha. Alam mo, tinignan ko ngayon ng Facebook. Abay, ito palang Secretary Jay Ruiz ng PCO. Siya ang nag-anunsyo na narinig daw. Inanunsyo na narinig niya, Presidential Communications Office at create ng miscommunication. Na meron ng warrant of arrest galing sa ICC. Wala nga tayong narinig kay Trililing. Kung mayroong warrant of arrest ang ICC mga kababayan, si Trililing ang unang magpuputak niyan dahil sila ang correspondent doon sa ICC. Alam mo, ang dami na komento kasama doon si dating NSA, Claire Carlos. Ang sabi niya, ano ba naman itong opisyalis neto? Bakit siya nag-aanunsyo base sa I heard? No? I heard! Chismosang pala ka. Alam mo, hapon, nagkausap kami ni Tatay Digong, tumawag, no? At ang sabi niya, totoo kaya itong warrant of arrest na ito? Sabi ko, alam niyo, Mr. President, Mayor pala, dahil ayaw niya tinatawag ni Mr. President, Mayor. Taktik ka siguro yan ni Bangag mga kababayan para takutin si Digong at wag nang umuwi ng Pilipinas. Dahil andun sa Hong Kong Dahil si PRRD, naninigurado din yan mga kababayan. Just in case that if ever totoo. Hindi niyo ako mahuhuli ng buhay. Ang Bangag naman mga kababayan, takutin natin ito para hindi na uuwi ng Pilipinas. Yan siguro ang kanyang pakay. Ang tingin ko, hindi totoo yan. Dahil si Trump, na-freeze na niya ang mga bank account, pati yung SWIFT account ng ICC. Wala nang pondo ang ICC mga kababayan. Paano ba yan uusad? Ano ba yung SWIFT? Yan yung ginagamit kung ikaw ay maglilipat ng pera. Ang pondo naman ng ICC nanggagaling sa mga miyembro, no? Kapag frozen ang SWIFT, hindi na siya pwedeng gamitin. Ibig sabihin, wala nang pondong makakapasok sa ICC. At ito yung dahilan na nung inaasahan nga ng korte na mag-freeze order itong si Trump, nagpasweldo siya ng 3 months advance dahil nga baka mawala ng sweldo yung mga tao sa ICC. Ngayon, talagang frozen na yung kanilang SWIFT account, no? See? So ano pa sasahurin ng ICC mga kababayan? Parang inutil na itong ICC ngayon. Lumpo na dahil kay Trump. Tsaka yung mga bank accounts nila. No? Ang mga bank accounts. Ang problema, kung ang bangko nila ay mayroong branch sa Amerika, considered frozen din yun. Dahil pag hindi, ma-apply ng lisensya nila sa Amerika din. No? At syempre, yung SWIFT nga ang pinaka-importante dahil ginagamit yan para yung mga contribution ng mga membro makapasok sa ICC. And besides, walang anunsyo ang ICC mga kababayan. Kakasimula lang ng taon. Ibig sabihin, yung mga contribution ng mga ibang bansa, hindi na nakakapasok. So, ang sabi ko, baka wala po talagang katotohanan yan. Pangalawa, at kung gayon mga kababayan at pinatulan ng PCO, ibig sabihin nananakot lang ito. Ang purpose mga kababayan, para ayaw na pauwiin si Digong dito,
ICC, hindi naman sinisikreto kapag meron ng warrant of arrest. Ina-anunsyo yan sa webpage at saka sa media. Ina-announce nila sa buong daigdig. At isa pa, bakit walang say si Trilele? Yung siya nag-issue ng warrant of arrest laban kay Putin, inanunsyo yan sa daigdig. Yung siya nag-issue ng warrant of arrest Hindi nga na-aresto si Putin. laban kay Netanyahu, in-announce yan sa buong daigdig. At hindi naman dumadaan May yan na-aresto ba sila? sa bulong-bulungan. Bulong. So sabi ko, I heard, mayroon na daw. Sabi ni Jerois, mga kababayan. hindi po totoo yan. Bagamat ang sabi ko nga, tatawagan ko yung mga connection ko, yung mga abogado sa ICC, dahil may asosasyon kami, no, na ang tawag list council ng ICC, at ipatatanong ko, kaya lang, syempre, walang trabaho dahil weekend. No? Pero bukas, makakaroon tayo ng konfirmasyon, kung hindi man, ipapublish mismo sa webpage ng Ngayon, ICC. mga kababayan. So, tingin ko, fake news yung inanunsyo ng PCO Secretary na Akala ba namin galit sa fake news? talagang pinangangalandakan niya na ang kanyang misyon ay labanan ng fake news. Yes. Tingnan nyo, mga Sila animal mismo ang kababayan. queen and king of fake news. Kaya nga kinontra Mga siya ni Johnny Solicitor Males. General Maynard, no, na kung talagang meron ng warrant of arrest at magre-request na ng kooperasyon, ipadadaan yan sa DFA. Hindi yan idadaan sa bulong-bulungan. No? So yun ang sinabi ko kay Presidente Duterte kahapon. Sa tingin ko, walang katotohanan yan. Pero alam mo, nakakuha din tayo ng mga reports, hindi lang verified. Ulitin ko po, hindi pa po verified. Pero Ito ang posibilidad, mga kababayan. sabi, baka daw merong lokal na warrant of arrest para sa incitement to sedition. Inciting to sedition, mga kababayan. Yung sinabi niyang ipapagurgur niya 15 senators. Hindi senador ang nagreklamo, kundi si Turimao. Ang kanilang diwatang attack dog, mga kababayan, gamit pa ang resources ng gobyerno. At ito pa lang si Torre, nagsampa ng kaso. Possibility yan, mga kababayan. Na ikukulong nila si Duterte dahil kahit alam nilang mahina ang kaso. Dahil takot silang manalo ang grupo ni Duterte, mga kababayan Dahil sa tuwing sumasali si Duterte sa mga rally, mga kababayan, dinodumog ng maraming tao. Delikado ito, delikado. Dapat makulong si Duterte. Parang 2 months ago for incitement to sedition laban kay Presidente Duterte. Ang sabi ko naman, paano naman magiging kaso na yan, hindi pa dumadaan sa preliminary investigation, no? Pero ang katotohanan, talaga namang may mga pictures akong nakuha, hindi ko pa pala napapadala sa iyo, Mother Dragon, na talagang sa Davao, sa NEA, sa Clark, ang daming pulis. Ang dami. Mayroon na mga videos. Kaya isa lang ibig sabihin yan, mga kababayan, kung wala pang warrant ng ICC at kung hindi yan warrant dahil kay Turimao, dahil hindi pa dumadaan sa tamang proseso yung kaso ni Torre, mga kababayan. Isa lang ang ibig sabihin, tripping yan ng Agba para takutin si Digong at wag nang umuwi sa Pilipinas at manatili na lang sa Hong Kong. Ngayon, papadala ko ngayon, Mother Dragon sa'yo. Grabe, no? My God, I hate drugs. Sabi nga ni Tatay Digong. Ipoteki, hindi ko kayang i-upload ito Digwal, mga picture later. nila. Baka pa natin ipakita sana. Pero ko sa'yo in the course habang tayo yung nag-town hall. Yeah. May 3 litawan ako para mapakita ko ano yung sitwasyon. Mukhang sa Davao itong sitwasyon nito. Hindi kasi ako sigurado kung nagdiretsong flight si Presidente from Davao to Hong Kong kasi meron yan may Cathay Pacific flight yan. Tapos, ang sabi ng mga taga Davao, mga kababayan, doon sa bahay ni Tatay Digong, yung proximity, wala naman daw mga tao. Walang mga pulis. Walang mga pulis. Mayroon, bodyguard lang. Yung mga tagabantay ng bahay. Sa airport lang sila, mga kababayan. Sasalubungin. Yun ba? Davao to Hong Kong. Nanakot lang ng mga ngagba. Davao to Hong Kong, no? At ang alam ko nga, 1.5 hours din lang yan, no? From Davao to Hong Kong. At sabi nga niya kanina, equidistant lang ang Davao sa Hong Kong, no? So, titignan natin kung anong mangyayari. Lalabas at lalabas ang katotohanan. Pero, may problema talaga itong si Secretary Ruiz kung walang ICC warrant. Naku, bukod nag-anunsyo ba kababayan? I heard. pa dun sa kanyang issue. I heard din, J. Ruiz, na ikaw daw ang presidente ng yung media na nag-invest ang PCO ng 200 million pesos. Sabi ni Topacio, maraming ebidensya sa Topacio na ikaw ang presidente ng kumpanyang iyon. Tapos, sinasabi mo salesman ka lang. Sino ang fake news ngayon dito? Dun sa kanyang 200 million na kontrata na di umano ay hindi ba naman daw siya, nag-divest naman daw siya. Pero kung sinungaling yan si J. Ruiz, mga kababayan, paano pa yan lalagay dyan sa
communication secretary, puro kasinungalingan ang papakalat niyan. Lumalabas naman na siya talaga ay authorized representative ng kumpanya sa bidding na yan, paano pa siya magiging kalaban ng fake news na siya mismo talagang nagsalita sa media. We heard that the ICC warrant of arrest has been issued and we will cooperate, no? We heard! At ito ay pawang... Nautusan ka rin ba ni Ngagba J. Ruiz? Yan ba ang script mo? Ewan lang natin mga kababayan. Speculation at chismis. At Presidential Communication Secretary ka. Dito mo Presidential makikita, folks, na talagang palpak itong gobyernong ito. Palpak? Walang proper coordination. Kasi kung totoo, Magaling lang sila mga kababayan sa panghaharas sa kanilang kalaban. No? Pero sa totoong mga trabaho na nakaka-benefit ang mga Pilipino, sablay. kung meron o wala, di ba? Dapat coordinated sila, collaborated sila, di ba? From the DFA or... Eto na. Coincidentally mga kababayan, eto na naman. Di ba? Nagka-issue dahil sa bumagsak na tulay, dahil sa retrofitting ni Bangag na hundreds of millions ang ginastos. Lumabas na naman ang kanilang alas mga kababayan, ang kanilang attack card. Itong pagpa-aresto kay Duterte na naman. Lumabas na ito nung may mga issue din sa BICAM, mga issue yun sa PDEA Leaks, issue ng adik-adik. Sa tuwing mayroong big issues mga kababayan, lumalabas ang ganitong alas na arestuhin si Digong ng ICC. What do you expect? Bangag administration mga kababayan. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.